Blessed day, brothers and sisters in Christ. I am Lorbert Laurian from Manawag, Pangasinan, but born and raised dito sa Baguio City and 22 years old. I grew up sa isang family kung saan very supportive sila sa amin na pumunta sa isang church. Very supportive na ma-guide sa Panginoon. And through our relatives and my family rin, na-guide ako sa isang simbahan kung saan I am trained through Awana Ministries, Vacation Bible School, and Sunday School about sa scriptures and also about sa Diyos. But masasabi ko that time is I am a professing Christian. In what way? Uwi ng bahay, the same attitude. Rebellious na attitude sa parents, kumukupit, and iba pang mga kasalanan. And masasabi ko rin that time na I am a hypocrite. In what way? Pupunta ng simbahan na maayos, mandang attitude, but uwi, the same. And I still remember through Awana Club's ministry na ginaguide kami ng mga leaders, mentors, pastors, and Bible women namin about sa gospel. Sinishare nila sa amin yung about sa gospel na si Christ is namatay, nilibing, and the third day is nabuhay ulit. And after that, tatanungin kung gaano kami ka-sure na pupunta sa langit. And after that, sino dito yung sure na pupunta sa langit pag namatay siya? And tignan ko yung mga kasama ko, nakataas yung kamay. Sure, sila na pupunta sila sa langit. And yet ako, deep inside, walang relationship sa Panginoon, alam na medyo alanganin, but dahil sa hiya, tataas ko rin yung kamay ko. And years passed by, umalis ako sa church, especially nung nag-high school ako. Doon ako napabarkada, doon ko naranasan uminom, mag-vape, manigarilyo ng patago, naging laman ng kalsada, naging member ng isang gang sa Baguio, naging rebellious sa parents, naging problema ng parents and also ng eskwelahan. And masasabi ko that time as a city boy na I am chasing yung mga things na hindi naman magbibigay ng satisfaction sa akin. And also, hindi lang po yun, masasabi ko rin na sabay lang ako sa agos ng mundo. Walang patutunguhan, walang direction, and especially, walang purpose sa buhay. Sabay lang sa agos ng buhay na to, or ng mundong ito. And masasabi ko rin na it is a miracle din sa akin na ilang beses muntikan ng mamatay, still, makita ko yung pag-work ng Panginoon doon na preservation niya sa akin that time kasi may plano pa siya. And masasabi ko na nandun yung fear sa akin. Every time na matutulog ako, every time na hihiga ako, nandun yung fear ko. Knowing na lahat ng tao mamamatay, nandun yung fear ko na, Lord, ayoko pumunta ng impyerno. Alam ko na makasalanan ako. Lord, please, before sana ako mamatay, isave mo ako. Yun yung everyday and every night na prayer ko sa Panginoon. In year 2019, the gospel na naiplant sa heart ko through sa mga mentors, pastors, Bible women is nagbunga. And in that year then, dun ko na-discern na I am being called by the Lord to follow Him sa seminary, to be a pastor, to be His minister. But nandun yung hiya. Nandun yung hiya na, nahiya ako na sabihin na magpapastor ako sa parents ko. Nahiya ako na sabihin sa mga klase ko, barkada ko na magpapastor ako. And I still remember yung isang subject nung high school days ko, nang sabi ng teacher namin, mag-drawing kayo i-drawing nyo yung pangarap nyo paglaki nyo. 5 years from now or 10 years from now. So, alam ko na I am being called by the Lord to be a pastor, nandun yung desire, but I resist it. Nahiya ako na i-drawing na nakabarong, tapos may hawak akong Bible, nahiya ako i-drawing. And ayoko rin na marinig sa mga klase ko yung mga pang-asar or something na mga biro nila. So, I always resist it, deny it, and tinatakbuhan ko yung calling ko. Ilang months yung lumipas, lumayo ulit ako sa Panginoon. Why? Walang discipleship, walang follow-up.
And as I reflect now, doon ko nakita kung gaano ka-importante yung follow-up and discipleship sa isang tao na bagong Kristiyano pa lang. Time ng pandemic, I still remember, because pandemic, walang trabaho yung parents ko dito sa Baguio, we decided na mag-migrate sa Pangasinan. And hindi ko alam dun sa Pangasinan, dun ko pala mararanasan yung palo ng Panginoon sa akin, yung disiplina ng Panginoon sa akin, na unti-unting nagbalik sa akin sa simbahan, kung saan yung simbahan na yon, yun yung nag-disciple and nag-follow up sa akin. And for almost 1.5 years praying for God's will, na Lord, will mo ba na mag-Bible school talaga ako? Then, guide me. Ikaw na bahala yung mag-guide sa akin na pumunta ng Bible school kung kalooban mo talaga. But still, there's a struggle inside sa akin. I want to be a PMA cadet. It is my childhood dream to graduate sa PMA, but nandun yung calling. So it is a struggle deep inside sa akin. But after praying for almost 1.5 years, doon ko tinanggap na may calling ako. Doon ko tinanggap yung calling ng Panginoon sa akin. And after that year or years na pag-pray, sinagot ng Panginoon yung prayer ko na yun. Ginaid niya ako or nilid niya ako sa Bible school kung saan doon kami natitrain. Kung saan doon ko nakita yung reality ng ministry, ng church, and also ng field. And masasabi ko rin now na I'm a seminarian, Bible school student, an intern pastor, masasabi ko rin as I reflect na hindi natin kayang takbuhan yung calling natin. If we are being called ng Panginoon, then follow Him na lang. Doon din tayo babagsak. Hindi natin kayang takbuhan yung calling ng Panginoon sa atin, like the prophet Jonah. Yes, there's so many discouragements, disappointments, trials sa Christian life natin as we follow the Lord. But ang naaral ko as I stay sa seminary, as I serve the Lord sa field, then if we will fix our eyes on the Lord Jesus Christ, who is the author and the finisher of our faith, we will not be shaken by those trials, disappointments, and discouragements along our way. And before I end this, may I read to you a verse that describes my life before and my life now in Christ Jesus. 1 Timothy chapter 1, verses 12 to 15. I thank Christ Jesus our Lord, who has given me strength to do His work. He considered me trustworthy and appointed me to serve Him, even though I used to blaspheme the name of Christ. In my insolence, I persecuted His people, but God had mercy on me because I did it in ignorance and unbelief. Oh, how generous and gracious our Lord was! He filled me with the faith and love that come from Christ Jesus. This is a trustworthy saying, and everyone should accept it. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them. Now I can say that to God be all the glory and praises sa pagligtas niya sa akin, and may the Lord find us